social media. At of course, lalo na itong mga ating mga mahal din ng mga kababayan na nandito sa ating bansa, naghihirap at tuloy-tuloy pa rin ang kanilang pagdusa, yung kanilang paghihirap dahil sa walang kwenta na pagpatakbo ng bansa natin sa isang nakakahiya na Pangulo na pinagtatawanan doon sa Kuala Lumpur at doon naman sa Korea. So, ngayong hapon, mga kababayan, matindi yung istorya tungkol dito kay Sergeant Orly Gutesa dahil so far, from my personal point of view, which is also the views of many people, ay sa nalatag ng mga testimonies or ikangay paglalahad ng mga testigo ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa napakatindi ng mga korupsyon or plunder ng pera ng bayan dito sa ating sinasabing pangungurakot sa flood control projects. Sinasabi ng karamihan na ulit na yung testimony lamang ni Gutesa ay yun ang pinakamatindi dahil talagang may aktwal na sinasabi na nakarating talaga ang maletang bilyon-bilyon ng mga salapi na taxpayers money na kinurakot ng mga buhaya. Nakarating doon sa bahay ni Saldico, nakarating din sa bahay ni Martin Romualdez, allegedly, at nakarating din sa Aguado na may sabi-sabi na ito daw ay intended sa isang mag-asawa across the street. Across the street na nakatira diyan sa tabi ng Pasig River. So ito po yung mga sinasabi ngayon ng ating mga kababayan. Pinag-uusapan. Pero masyadong dinidiin nila ang pagkawala daw ni Gutesa. At in-interview nila si Mike Defensor at ginagawa ng istorya yung sinasabi ni Mike Defensor na siya po, si Gutesa kasalukuyan ay kinukup ng mga Navy. Hindi naman siya sinasabi ni Mike Defensor sa Philippine Navy. Mga Navy. Marines. Ang Navy kasi is the mother unit of the Marines. So, may ilan siguro mga Marines, mga classmate ni Gutesa na pinoprotektahan siya dahil his life is in danger. Can you imagine? Tinitestify mo yung pangungurakot ng dalawang napakatindi na opisyal, napaka-mataas na opisyal that by their flip of their finger, they can command any Tom, Dick, and Harry to kill him. Lalo na kung ang pinaka-mastermind na sinasabi nila, si Marcos Jr., na siya yung nag-release ng pera para makurakot, lalo na kung yun ang may pakana na patahimikin si Gutesa, di umano, talagang in danger yung buhay ni Gutesa, paring ano. Anong masasabi mo? Yung discuss natin dun sa earlier podcast natin, ay pinupuntasan nila ito si Gutesa sa notaryo. Ngayon naman, dito sa mga involvement ng mga Marines. Ito si Gutesa, tandaan natin, nagbigay ng direct at personal knowledge testimony. Kaya ito, daming smoking gun ito. I consider it a bombshell, no? So, natural na yung mga naapektuhan, Sec Jing and Ado, siguro hindi na makatulog. Hindi na makatulog kasi Matalindol.
Lalo na if this will be corroborated according to the interview of Mike Defensor who has the direct contact earlier na nilapitan siya at nilapit niya kay Marcoleta, mayroon pa daw iba na mga kasama ni Gutesa Correct. who were hired security or Delivery boys. ng delivery basura. boys ni Saldico. So there will be a really dangerous collaboration, dangerous situation as far as the culprits are concerned. Meron ako nabasa, Sec Jing, Ado, na parang meron nagsi-casing dito kay Orly Gutesa. So, it heightens the danger and the risk on the life and personal security of Gutesa. Kasi alam mo, itong smoking gun, ito pa lang ang una na who really had, although sila Bryce Fernandez, si Alcantara, has already mentioned the names and has also sinasabi po nila na nag-deliver sila ng malitang-malitang salapi doon sa bahay ni Saldico at sa kanyang dito sa Valle Verde 1 at doon naman sa Horizon na nasa condominium ng Shangri-La, BGC. Pero walang direct link dito kay Martin Romualdez. It was only this guy, Gutesa, na nag-identify kay Martin Romualdez as the alleged recipient ng malitang pera na diniliver doon sa kanyang bahay. Pero furthermore, may diniliver doon sa Aguado. So, it is very close to the doorstep of the mastermind. And we are aware of that place, Sec Jing, ha? Alam ko yan, dahil dyan kami kumakain madalas. Sa isang restaurant. Ito naman katapat, Casa Roses, dyan kami kumakain ni Paring Manny. Pero yung bahay, kapunta na rin ako dyan. Magara na bahay yan. Akala mo, pader lang na makikita mo, pero sa loob, multi-million worth of property, furnitures, may swimming pool pa, and everything. So, and ang opisina ng mataas na opisyal ay across the street lamang. Yes. And ito po, pero maliban dito sa mga pinaggagawa, lalo na itong Kuratong Baleling senador na parang imbis na itong Kuratong Baleling senador na chairman ng Blue Ribbon, instead na maging interesado siya to cultivate the testimony, sinisiraan niya yung testimony by casting doubt through the credibility issue of Gutesa na eager beaver siya na sirain yung testimony by establishing na yung notary public daw ay pinorge. Pero wala naman siyang proof, itong si Kuratong Baleling na senador, wala naman siyang proof na si Gutesa ba talaga ang, it's a different story when you allege there was a forgery. Forgery by whom? Forgery by the employees who signed in behalf of the notary? Or there is an actual forgery by Gutesa himself? Mahirap wala pang, you have not established that yet, Mr. Kuratong Baleling, Senator. Ang tawag natin pero dyan, nagdadaldal ka na obvious ka na talagang sisiraan mo yung testigo na dapat it's the other way around. You should even protect and cultivate because you are the chairman of wala ka dapat a fact-finding committee in the Senate. bias si Ping. Obvious ka, Mr. Kuratong. You are acting again like the real killer of the Kuratong Baleling. Pero ako di umano. naiintindihan ko siya dun sa issue ng mga Marines.
Kasi ito si Kuratong Maliling, nagtago din ito eh. Oh. Nung hinahanap siya. Di ba? And Tinago rin siya the ng mga guy who kapwa can niya pulis. testify the real story behind that fact na nagtago ito is Wally Sumbero, who told me everything about the real thing that happened. So, ang nangyayari dito, si Senator Lacson is resorting to what we call discrediting the witness. When in fact, he should even be the one protecting. Oo, baliktad. So, na-obvious tuloy siya na somebody is on top of him. Maybe he's paying debts. Oo. So, yun po mga kababayan. And now, it would seem that hindi lamang yung discrediting Gutesa, making it appear that he was forging the documents, which there is no proof. Pangatlo, ngayon, the bearer of good news who facilitated Gutesa, sinisiraan naman nila ngayon si Senator Marcoleta and Mike Defense.